Yung ganunin mo lang siya, yan o, butas na. Tignan nyo ha, walang pwersa yan ha. Toing! Sirang-sira na, para ng relasyon. Yung palaya ko. Solid wood at leather nga po ang cover ng set na ito. At binabagsak price ko nga ito sa 3,000 pesos ang isa. Pwede nyo pong kunin yung 4 lang dyan, pwede nyo rin kunin yung 6 at pwede rin lahat. Binabagsak ko lang to dahil may konting stain din yan, pero hindi naman lahat may ganyan. 10 seaters, pwedeng pang outdoor, pwedeng pang indoor. Sa mga lanay, may mga swimming pool ang bahay, pwede to. Ang laki ng space ito sa taas, kaya kailangan ko na rin talaga to i-pull out. Marami kasi kami dumating ng mga ere-upholstery na mga set. Ang swerte na makakamay nito dahil maayos to, hindi porket binabagsak price ko ay low quality na. Kung hindi nyo bet yung kulay, pwede naman natin palitan. May additional charge nga lang po pag ganun. Marami pa rin po ako mga ibang set na ibinabagsak price ko. Bisitahin nyo na lang po yung aking page at yung mga ibang video ko dito sa YouTube. At syempre, magandang umaga! Galing nga pala kami kagabi sa Balintawak at bumili nga kami ng mga gulay-gulay. 30 pesos lang ang bili namin dyan, o diba? Napakamura lang. Pwede nga rin talagang pang business. Kaya yung mga nagbi-business ng gulay sa Balintawak talaga bumibili. Itong pechay, magkano ko lang binili yan. Bok choy po yan. Hindi siya ordinaryong pechay dito sa atin. 38 pesos lang yan. Yan nga yung sosyalin na pechay na sinasabi nila. Yung okra, 25 pesos lang yung bili ko. Ay, naantok pa ako talaga mag-voice over. Yan, mura lang binili ko yan. 4 peraso, parang 100 pesos wala pa. Tapos yung Lara or bell pepper, 58 pesos lang yan. May mga tawad-tawad pa nga yan kasi marami nga akong binili. 350 pesos yung pakwa na yan dito sa amin. At dahil nasa Balintawak nga kami, nabili ko lang siya na 180 pesos. O, diba? Kaya for the gulay ang aming araw ngayon. Yung okra, syempre namigay rin ako. At itong pakwan, syempre kila mama. Sana mapula? Ay! Maputla? Putla! Putla! Ay, hindi ganun kapula. Pwede natin. Pwede na, bigyan mo na sa kanila ang ayan, tagpasan mo pa yan. Kasi tatlo lang sila eh. Uy, hati-hati dapat yan. 100 binigay ni mama. Ah! Oh, this is pretty clear. Ah! Hindi ba masama ang aga-aga? Sama kahit di ka pa nakain. Natimpuhan yung matamis. Daw! Mama, laki na amo ito sa'yo. Nanlalamang ka. Ito sa'yo. Hindi nga ito nga sa'yo. Kasi tatlo lang naman kayo. Ayun nga. At habang nagluluto-luto nga sila dyan, eto na may naasikaso ko, bagsak price ulit tayo ngayon. 5,000 pesos na lang dito sa bench na to. Fabric po ang cover niya. Nasa 60 inches po ang width nito. Again, wala po itong ka-damage. Before, 8,500 pesos po yan. So, nakatipid na kayo ng 3,500. Ano pa ba? Ang ganda-ganda po ng cover niya. Pwede po ito sa room ninyo. Sa baba ng mga bed nyo, ganyan. At kung ano yung nakikita nyo sa video, ay ganyan na ganyan po yan sa personal. Yung pagkaka-texture niya. Hype na lang ako. Tapos may singit pa eh. Okay, PMS Daki sa may gusto. Okay, start na namin gawin to chillers, oh. Yung ni Ma'am Puangko. Puangko ba? Ayan, set niya. Ngayon, ordinaryong pintura lang yung ginamit dito. So, kailangan talaga namin bakbakin. Gagawin namin brown, itong pinakang frame. Tapos, i-beige ko naman yung yung pinakang upuan at sandalan. Konti kayo gagamitin. Para simple lang, siguro, dimple lang ipapalagay ko dito sa may likod. Yung mga likod na yan, dimple, or hindi na kasi pwedeng bagay ang crystal kasi maliit lang eh. Ayan, so, inunod natin yan. Inanun to sa akin ni Ma'am, pinaubaya na kung ano yung magandang outcome. Pwede rin naman na dati pa rin yung kulay ng frame. Kailang mangyayari, ganitong kulay yung ilalagay namin. Kaya lang ang gusto ni Ma'am kasi maliwanag. Maaliwalas. Ayan, so ito yung gagamitin natin, Monte Carlo. Ito. Ayan. Tapos, nakita ko sa inyo, nabakbak na tong isa eh. Sobrang na, pati mga goma-goma nito papalitan na namin. Malambot na siya eh. Tapos yung foam, sobrang na din. Luma-luma na. 30 years na rin kasi ito. So, ito yung mga foam. Alam mo yung ganunin mo lang siya. Yan, butas na. Tignan nyo ha, walang pwersa yan ha. Toing! Alam mo, sobrang
Di ba dapat gaganunin mo siya para masira? Ayan o, napakalambot. Kahit baby. Yan yung sinasabi ko, grabe. Maano, alikabok. Powdery na siya. Na lumalayo ako kasi bawal sa akin to. Eh no, sobrang lambot na talaga. Sirang-sira na. Para ng relasyon. Sure. Ayun. So, itong mga armrest, papalitan din natin. May makasama itong dining chairs. Nakita nyo na yan sa nakaraang vlog. Yung gusto ko sanang ipakita sa inyo yung talagang step by step kung paano gawin. Kaya naiinip akong hintayin yung outcome. Kasi katulad nito, mga 3 days itong gagawin eh. Pati yun nandun. Kaya ina-upload ko na kaagad. Kaya kayo, dapat lagi kayo nakasubscribe sa akin o nanonood para makita nyo yung sunod-sunod na pangyayari. Ayan. Kasi ito, i-retouch namin to. Liliyahin din siguro or basta hindi ordinary gagamitin na na pintura. Lalagyan din to ng plywood. Sagi na rin yung plywood. Sagi. Ano na siya, biyak-biyak na. Tapos, ito, yan, pipinturahan niya ng ganyang yellow-green. So, ayan na, malinaw na sa inyo ha. Kasi marami nagsasabi sa inyo na mga nagpapare-upholstery sa amin na ay maayos pa ang foam niya. Kung kami nga mga doktor na sa mga sofa ninyo, hindi namin minsan malaman na kung talagang sagi na yung foam. Kayo pa kaya? Kaya nga ako nagsasabi sa inyo minsan na malalaman talaga natin ang problema ng pasyente na sofa kapag yan po ay na-open na namin, maging sa wood. Pero may mga set din naman na pagtingin pa lang namin ay alam na namin ang problema. Kahit pa anong intact niyan, kahit pa anong ganda niyan. Kapag binuksan na po ang cover niyan, doon na talaga malalaman. Ito naman yung mga bagong dining chairs. Hindi po ito re-upholstery ha. Ibibiyahe nga po namin ito sa Nueva Ecija soon. Shout out po kay Ma'am and Sir C. Chinese Yarn. Old client na rin po namin sila at matagal na po sila naka-line up. Ayan. So abangan nyo yan sa mga videong i-upload ko. Napakasimple niyan pero ang elegant. At sa ibang client naman, syempre sofa. Shout out kila Kuya Sam. Ito. Nakita ko to. Ito yung tinanggal namin ng mga phone doon sa lumang-lumang sofa na 30 years na daw nagamit. Hindi ko talaga pinatapon para makita nyo. Sinasabi ko sa inyo, nagmamashroom na siya, te. Sama-sama na ang dumi dyan, amoy lahat. Sa tingin nyo, kailangan ko pang patungan yan? Kasi pwede pang patungan yan, hindi kung gugustuhin kung out of budget ang client ko. But to be honest, nakakadiri na talaga kapag ganyan na. Dapat talaga po yung palitan na. Pero kapag gusto ng client namin, na patungan lang, ay wala naman akong magagawa. Kung wala nga ni, kung out of budget. Ginagawa namin sa mga sandala yan, ayan, pinapatungan namin ganyang kanipis. Ayan, napakatibay niyan, chillers. Wala naman kami ginagamit na low quality sa mga set na i-orderin ninyo sa amin. So, lahat po talaga bago para naman sulit na sulit ang ibabayad ninyo sa amin, okay? So, kinabukasan, ito naman yung gagawin nila. Ilang ba laya ko? Ayan, iniisis din namin. Kasi yung iba, akala nila basta lang namin nire-retouch. Tinatanggal po syempre yung unang pintura niyan. Ayan, ito nga pala yung next day. Ayan, so makikita nyo rin to sa sa mga next pang-upload na i-upload ko. Next pang-upload. Sa mga next vlog pang i-upload ko kasi para makita nyo talagang before and after. Pero mag-upload na rin ako. Ayan, kasi naiinip nga ako, di ba? Kasi ito, ito, hindi pa ito tapos. Hindi pa ito tapos yung nasa labas tapos na. Parang ba sa ano? Hindi malambot yung kahoy. Malambot yung kahoy. Hindi siya kahoy na parang. Ito nabakbak na din, pero parang kulang pa. Inuti nga nila kagabi yan. At ito, hindi pa yung tapos. Pinatawag ko tomato. Pero ito, papalitan ko to ng ito kasi green ang nakalagay oh. Favorite color kasi yan ni ma'am. Pero wala naman siguro puting grapes or ubas. Papalitan to ng pink, white. Dito pa yung isa. Oh, ano sabi mo? May pumitas ng bunga. May pumitas ng isa. Kinuha siguro. Nawala kasi yung isa mayroon. Ito dalawa to Dalaw. Nakain na yun. Kahit hilaw pa kinakain na. Charot. Ito naman yung finish na. Ayan. 30 years ang tinagal nito. Parang gusto ko rin palitan. Pangit na. Paparitan lang din naman lahat. Medyo malambot yung kahoy. Basta. Kaya binibilad namin. Shout out kay Madam Kay Madam ba yun? Yung taga Metropolitan ba yun na client ko? Kausap po siya kanina umaga eh. Ganito rin sa kanila. Pag may part kasi na medyo basa, binibilad uli namin para mas maganda yung kapit ng pintura.
Repository po ito, ha? Yan. Tapos na siya. May pinturahan na lang. Yan, medyo busy-busy kami ngayon, chillers, kasi nag-aano na eh. Magpa-fifth season na, parang 2 months na lang, wala na nga eh. Baga per month na ulit. Ay, kaya naghahabol-habol kami. Lalo na sa materialis, Diyos ko. Namahal, namura, namahal. Ay, nako. Kaya hanggat nga maaari, kung pwede kong taasan yung down payment ng mga client ko, gagawin ko eh. Kasi nga, naghahabol tayo sa materialis. Pabor din naman po sa inyo yun. More na mura ang bigay ko, ibig sabihin, mura din ang bigay sa amin ng mga supplier para dumami ang umu-order. Diba? Hindi ko kayo kailangan taasan ng taasan. Kaya, ayan yung mga ibang materyales na in-stock namin. Naniniguro na kasi kami. Ayan. So, maraming salamat po sa mga client ko na iniintindi ako, inuunawa ako na minsan may mga time na nag-a-advance ulit ako kahit nakapagdano ng 50% kasi yung mga ganyang materyales naghahapol kami minsan ng ganyan, tela, foam, para hindi tayo maubusan. At dumating na nga pala si Itay galing Bicol at ito nga yung pinabili ko sa kanya, mga tuyo, isa linyasi, may turay, na kung tawagin sa amin, tungsoy. Ayan, napakasarap niyan chiles, malinamnam talaga siya. At nagbabalot-balot nga kami dito at dahil bakasyon nga ni Dalaga, ayan, nagpatulong ako sa kanya. Nang sa ganun, maramdaman din ng anak ko, nagaano kahirap kumita ng pera talaga. Pero natutuwa ako kasi nalibag siya sa mga oras na yan. Ang bagal ko nga lang maglagay ng tuyo dun sa plastic hype na to. Bilisan mo, Day, at naiinip yung anak ko dyan. Charot. Ito kasi yung mga trabaho na hindi mo kailangan mag-isip, hindi mahukurta yung utak mo. At kinahaponan, ito naman ang agenda. Kapatimpla kami. Dinagdagan na namin para sa ibang set pa. Ako talaga sumasama ako sa pagbili ng pintura. Kasi ako yung nakakaalam ng tamang shades, darker, lighter. Tama rin ako kasi bumili rin ako ng sugar, yung equal gold. Para laban sa masasamang elemento. Charot. Ito talaga yung sugar ko noong bangan. Nag-uumpisa ako magbawas ng timbang, hindi naman talaga tumabawas ng tuluyan. Malaking tulong pa rin. Kaya doon sa sugar na ordinary, napakasama sa katawan talaga. May kamahalan lang to pero yan, 0 calories. Basta siya, safe. Marami nang brand nito. Equal Gold, Splenda, stevia, basta marami. Bumili rin ako ng maliit na dishwashing liquid para sa office. O, paano hanggang dito na lang at sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang ninyo ang aming contact number. Sa price naman, pakibasa na lang. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. Bye!